yan! Nandudugas yan eh! Bakit yan nandudugas, ha? Hindi ko naman kayo dinadaya eh! Hindi, ha? Sirata mo ako! Bakit niyo ba? Dali! Bakit hindi niyo umakasirahan? Nandadaya niya kasama niyo eh! Kahit na, kaibigan namin to eh! Sige na! Ganun na! Alam mo, Chris, ikaw talaga may kasalanan eh. Kaya tayo napaaway. Tingnan mo nga itong mata ko. Ayan o, ang sakit-sakit. Pati pisngi ko. Tingnan nyo, ang sakit nito. Aba, Dong, tingnan may sabi sa'yo. Ito, may ebidensya ako. Ito, kabaliktaran po. Talaga ba, Dong? Talaga ba, Dong? Paano tayo mananalo kung di tayo mandaraya? Utak lang niya yan kasi walang laman. Ba't ikaw meron? Meron! Hoy, tumigil nga kayong dalawa dyan. Tignan niyo may problema nga tong si Russell. Ang iingay niyo pa dyan. Pambihira naman kasi yung tatay mo, Russell eh. Sa Mindanao pa nagpadestino. Eh, alam niyo naman si tatay eh. Kung saan naman siya hatake ng amo niya, sunod lang siya ng sunod. Bilis na ako. Hindi ko gagayain paglaki ko. Sunod-sunuran. Kailan ka ba alis? Sa makalawa, sabi ni Itay. Kasi, kailangan daw sa Biyernes, makabalik na kami para makapag-ayos-ayos. Tsaka, sa Lunes na siya magsisimula eh. Di matagal ka palang mawawala dito. Sabihin mo, hindi na yan babalik pa rito. Kahit na nasa malayo na ako, magkaibigan pa rin tayong lahat, di ba? Alam mo, Ratel, pag nawala ka rito, hindi na buong barkada natin. Nakatagpo kayo na maraming kaibigan mo doon. Oo, pero hindi ko kayo lahat makakalimutan. Lalong-lalo ka na, Ronaldo. Ikaw lang naman talaga ang tagapagtanggol ko eh. Okay lang yun. Ganyan tayo eh. Hayaan nyo. Pagkatapos ng pag-aaral ko, babalikan ko kayo. Eh di, magkakasama na naman tayong apat, di ba? Mabuti ka pa. Makakapag-aral. Bakit? Titigil na ako. Dahil kasi tutulungan ko lolo ko sa pagtatrabaho eh. Para sa nanay mo? Oo. Hayaan mo, Ronaldo. Pag naging abogado na ako, tutulungan ko kayong dalawa ng nanay mo. Masaan mo yan? Kaibigan mo ako. Pangako yan. Salamat ha. Tama na yan. Sama pa kayo eh. Kaya tayo. O sige, magkakita tayo ha. Okay. Oh. 1, 2, 3! Oh, Ronald, bilisan mo dyan. Kailangan matapos yan hanggang mamayang hapon. Ayoko mapahiya sa kliyente ko. Oo. Ayos ba? Pitong. Sir. Maayos na ba yan? Oo, sir. Oh, malapit na bang matapos yan? Eh, matagal pa po eh. Ronald! Ronald! Oh, si Badong. Inupakan nila Kirat. Saan? Sa kabilang ilog. Tara! Hoy! Ronald! Huwag ka na bumalik! Ano bang atraso nito? Hindi ba sinabi ko sa inyo? Hindi kayo pwedeng dumayo sa kabilang ilog. Nakakalimutan mo na rin ba na hindi kayo pwede dito? Ganun ha?
Hawakan mo, Ronald! Miguel! Tara! Ano ba yan? Dito! Tignan mo doon. Wala dito. Tao po! Bakit ho? Magpapamanicure ho kayo? Nasaan yung tatlong pumasok dito? Wala akong pumapasok dito. Anong wala? Sige, palabasin mo na. Sarado ho yung pinto kanina. Wala akong pumapasok dito. Pwede ba makita? Sige ho, tuloy ho kayo. Sige. Kayo nasa taas, lumabas kayo dyan! Ako bang hinahanap nyo? Hindi ka ulit tatlo. Ay, mga pulis dating! Pulis-pulis matulis, customer! Ay, naku, alam mo, may bagong style dyan sa buhok mo, yung half moon. Yung may makin. Hoy, bakla, tumigil ka! Yung tatlo! Ay, naku, matapos ka ng mukha, ang sagwa! Loko to ah. Tignan mo ron. Ay, Papa, saan ka pupunta? Ay, Dito ka na lang. Tawan mo ko! Mga pulis! Nakagustado ka talaga. Ano gusto mo? Hop, hop, hop! Bakit basta-basta lang kayo nagpapapasok dito? May search warrant ba kayo? Ha? May hinanap kami! Pag didimanda ako, sisigaw ako, sabihin ko Sali, kinagaasan niyo ako pag di kayo lumabas! Sali, wag na! Sige! Ano ba? Sisigaw ako! Alis na kami. Sisigaw ako! Tara pare! Talahi Sir. yung bakla ito ah. Masamang matuwa ako dito. Sisigaw ako! Sige ho, pasensya na ho kayo. Padung, ano ka ba? Ay, ninervous ako. Hoy, ayusin mo nga yung sarili mo, nakakahiya ka. Naldo, bumaba na nga kayo dyan. Wala na sila. Ano ba, nakakahiya sa mga kaibigan mo? Ito naman, no? Hasus! Huwag na kayong mahiya, napanood namin yung senaryo na yan. Bistado na namin kayo. Hoy, kayong tatlo ha. Bakit ba tuwing hinahabol kayo ng mga pulis, dito kayo nagpupunta? Eh, alam namin tutulungan mo kami kaya dito kami dumediretso. Oo naman. Kaya abot-abot lang ang pasasalamat namin sa'yo. Alam nyo, mabuti pang gawin nyo, umalis na kayo dahil baka bumalik pa yung mga pulis. Sige na. Oo nga, mabuti pa yung malis na kayo at sarado nyo rin yung pintuan, okay? Hasus! Gustong i-score! Salamat uli ah. Pati ikaw. Hasus! Ha? Hindi naman pwedeng dumasa nyo maghapon nang hindi kayo napapaaway. Wala na kayong ginawa kundi makapagbasag ulo. Ikaw, Ronaldo, lalo ka na. Di ba dapat may trabaho ka? Ito kasing si Badong eh. Ba't ako sisisihin mo? Ayan si Chris, tinawag-tawag ka, nananahimik ka. Buti nga tinawag ko si Ronald eh. Eh kung hindi, bugbog sarado ka. Ha! Bugbog sarado! Eh, paano pala kayong mga siraulo eh? Nahihinaan ba kayo sa akin? Eh, kaya-kaya ko naman niyang sikirat ah!
Kaya. Kaya kong tanggapin yung mga bugbog niya. Buka nga! Umihimik ka na dyan. Siya! Tama na kayo! Nangihinayang lamang ako sa inyong tatlo. Iniwan na kayong milya-milya ng kaibigan niyong si Russell. At ang balita ko, abogado na siya. Pero kayo, ikaw naman, Chris, puro kayo sugal. Ikaw naman, Batong, puro kabaklaan. At ikaw, puro basagulo. Ano magiging buhay mo? Marakas! Iba naman sitwasyon ni Russell eh. Mayaman mga magulang niya. Ano sitwasyon ang sinasabi mo? Oy, Ronaldo. Kung ginusto mo lang, kaya kitang igapang. Pero ikaw ang ayaw. Pero kung tapos ka, gaya ni Russell, siguro maganda na ang buhay mo ngayon. At baka wala tayo sa lugar na ito. At baka kasama na rin natin ngayon ang nanay mo. Okay, yung dalawa. Ano pa ginagawa nyo rito? Umuwi na kayo! Uwi na po kami, Lolo Martin. Sige na, sige niya. May dalaw ka. Lando. Nay, Matigas talagang ulo mo, no? Ilang beses ko ba sa'yo sasabihin na huwag kang magpapakita rito? Aling solidad? Isa ka pa! Nay, nagpunta ako dito para kamustahin kayo. May dalawa akong pagkain para sa inyo. Hindi ko kailangan yan! Hindi ako nagugutom at hindi ako pinababayaan dito. At kung talagang gusto mo ako matahimik, huwag kang magpapakita rito. At sa susunod na pagpunta mo rito, hindi kita harapin. Naintindihan mo ako? Aling solidad! Ano? Uwi na po kami. Ang init naman ng ulo ng nanay mo, uwi na tayo. Huwag mo na isipin yung nangyari. Ikaw na lang bahalang umunawa sa inay mo. Kung pag-unawa, matagal ko nang ginawa yan, Aileen. Ang hindi ko na maintindihan kung bakit hanggang ngayon, hindi pa rin anak ang turing niya sa akin. Alam ko, konting tiis pa. Basta lagi mong tatandaan, nandito lang ako sa tabi mo, karamay mo. Halika na, uwi na tayo. Huwag masyadong isipin nanay mo. O, Oh. tagay tayo. Tagay na tayo para kay Russell. Hindi yata talaga ako mahal ng nanay ko. Hindi naman siguro, Ronaldo. O ikaw na makulong na matagal, kagaya ni Aling Solidad. Ayot sa gusto mo, may iba tingin mo sa tao eh. Hindi ako iba sa kanya, Chris. Anak niya ako. Yun na nga eh. Pwede mo ring isipin na nahihirapan ang loob niya pag nakikita ka niya. Dahil nga sandali lang kayo kung magkita eh. Hindi ka niya kasama. Malayo kayo sa isa't isa. Tama! Tama si Crisnald! Paano nga ba kayo magkakalapit ng nanay mo yung nakakulong siya? Nasa laya ka. Bakit ba nilat mo rin buksan yung kaso ng nanay mo? Yun na nga problema eh. Wala tayong pera. Kailangan natin ng magaling na abogado. Asus! Napakaraming libreng abogado ngayon. Libre. Kaya nga natalo kasong nanay ko dahil sa libre. Kaya nga natalo yung kaso ng nanay niyan dahil sa libre. Si Russell. Diba, balita ko, abogado raw yan, sabi ng lolo mo? Balita lang yun. Saka, saan natin hahagilapin yun? Balita lang yun. Tsaka sa mga hagilapin si Russell. Niloloko mo ba ako? Nilokom ba ako? Eto kasi ang daldal nal ko ano nung sinasabi na papahamak tuloy ako eh. Ano mag-isip ka nga kung anong naisip mo? Ano, may naisip ka bang paraan para matulungan si Ronald? Nababatukan na ako sa'yo eh. Ano, mag-isip ka, hindi pa tayo binyagan. Ano yun? Baka naman mga hustler ka na naman sa sugal. Hindi. May alam akong paraan
kung paano tayo magkakapera. Kailangan, tibayan nyo dibdib nyo. Hindi lang barya, malaking pera. Ronald, matutupad din ang pangako ko sa'yo. $350,000 ang neto natin. Sarge, magandang umaga ho. Yung instilensya ko, ito okay na. Pipikapin na lang. Pati sa mga empleyado natin. Sige, pasok ko na yan. Buksan mo. Walang kikilos! Yung pera! Ilagay mo lahat dyan! Sul! Layo! Tara na! Sige! Halika na! Iwanan mo na ako! Hindi kita pwede iwan! Alis na! Sige! Teka! Oh! Oh! Ito yung asawa mo. Mabuti pa. Patayin niyo na ako. Sinabi mo eh. Oh! Sir, alam mo kung sino kasanggan yan? Oo, Sarge. Para sa kaibigan natin. Nal,
Alis muna ako. Nabaltaan ko nangyari kay Chris. Ba't ba naisipan niya magnakaw sa pasugalan ng pinagtatrabahuan niya? Ano bang dahilan? Kilala mo ba kung sino mga kasama niya? Nado, Naldo, kailangan ba talagang puntahan mo sa morgue si Chris? Delikado tayo. Eh kung mabaksyohan ka ng mga pulis, Hindi natin siya pwedeng pabayaan. kung sa bagay pero... Talikod! Teka nga muna! Ba't niya ba kinaganyan yung kaibigan ko? Hindi ganyan na! Meron ba kayong warrant of arrest, ha? Meron ba kayo? Ito! Sumama Sige, ka na, Nal. dali yan. Meron nga Sige. sila. Sir, saan niyo siya dadalhin? Huwag kang makialam dito, ha? Ano bang kasalanan niya? Huwag ka sabing makialam, eh! Lahat, mamamasal tayo. Halika! Bado, tawagin mo si Lolo Martin. Oo. Tama na! Sabihin mo sa akin kung sino ang mga kasama mo. At kung sino ang utak sa nakawan. Para matapos na ang paghihirap mo. Hindi ko alam! Tama na! Mabuti pa sabihin mo kung sino ang mga kasama mo. Para hindi tuloy ang magyelo ang utak mo. Hindi ko alam! Sino sabi eh? Sino? Hindi ko alam! Sino? Sige, tulungan mo yan. Magtapat ka na para hindi ka mahirapan. Wala ko alam! Ayaw mo magsalita, ha? Magtapat ka na sabi. Wala akong alam! Wala, ha? Sarge! Tama na! Sarge, may mga dumating na kamag-anak. Pinatatawag ka, sir. Sarge, baka sumabit ka. May maiwang marka. Matatanggal ko pa ang natitira dito. Kapag may naiwang marka sa katawan yan. Sige, ako na ka na. Ikaw, matigas ka talaga. Huwag ka munang maglalalayo, bata. Hanggat hindi ka sumusukan ng gusto. Hindi pa tayo tapos. Lolo Martin, si Ronald po! Sige, makakalis ka na. Hindi pa tayo tapos, bata. Kahit anong tibay ng dibdib mo, magigiba rin yan. Lolo Martin, tama na po! Martin! Hindi mo ako papatayin ko yan! Buhay ka pa pala! Dapat sa'yo mamatay! Hoy, Landang Martin, pag hindi ka tumigil, ikaw naman ipapasyal ko. Anong katarantaduhan to, Valentin? Siya ang kasanggan ng napatay na magnanakaw. Siya ang prime suspect. Suspect lang. Hindi pa kriminal. Ikaw talaga, oh. I want you to report in my office, immediately. Yes, sir. Pasensya na ho kayo. Follow me. Walang hiya, Mang Martin. Inabot ka pa pala ng ganyang edad. Dapat kalansay ka na eh. Lolo Martin, tama na po! Papatayin ko yan! Tama na po, Lolo Martin! Yan! Ayos yun. Mamamatay ka rin. Lo, sino si Valentin? Siya ang taong naging dahilan kung bakit nakakulong pa hanggang ngayon ang nanay mo.
Tinahasa ni na Valentin at ng dalawang kasama niya ang anak ko. Pinagpasapasahan. Binaboy nila si Soledad. Ibigay mo na. Huwag mo na kami mahirapan. Ikaw naman kasi. May usunod ako sa'yo. Ayaw kayo. Naging tulala ang aking anak. Ayaw magsalita ng Soledad. Kain na, oh. Sige na. Kain ka na. Pinatay ni Soledad ang dalawang lumapastangan sa kanya. Valentin ang humawak sa investigasyon sa ginawang pagpatay ng iyong inay. Ginamit ni Valentin ang kanyang pagkapulis. Pinabigat niya ang kaso ng iyong inay at napaniwala niya ang korte. Kaya habang buhay ang naging sentensya niya. At nagbunga ang ginawa nilang paglapastangan sa aking anak. Doon ka, pinanganak ng iyong inay. Sa koleksyonan. Kaya ba ganun nilang trato sa akin ng inay? Oo. Tinangka kang ilaglag ng iyong inay noong nasa sinapupunan ka pa lamang niya. Napayuhan lamang siya ng mga kasamahan niya sa selda. Hindi siya galit sa iyo, Ronaldo. Kundi sa mga pangyayari. Kung paano ko dumating sa buhay niya. At ang lahat nagsimula sa hayop na Valentin yun. O saan mo gustong pumunta tayo? Kahit saan. Check-in tayo. Ayoko, ikaw talaga. Sir, pinabibigay po ni Mr. Cuevas. Sabihin mo kay Mr. Cuevas sa susunod. Dagdagan to, ha? Marami kami nagbibiyak-biyak dito. O yan, siya yan. Salamat po, sir. Sige. Sige po. Panggiya ka! Unang anak ko ngayon, ang apo ko naman! Mamamatay ka! Buhay ka bang matanda ka? Gago eh. Bigla ba naman ako sugurin? Ayun. Nal, Masyado kasing pinersonal ang lolo mo ang galit sa akin. Yan tuloy ang nangyari. May nakakita at mayroon ako ebidensya. Ngayon, kung binabalak mong magabol, huwag mo na ituloy dahil masasayang lang. Sige! Sumabay ka sa klik ng lolo mo. Dalawang bagay lamang ang pinupuntahan ng mga taong lumalaban sa may bakal at sapa. Bilangguan o libingan! Itanin mo yan sa utak mo! Alam ko, Valentin.
Dahil yan din ginawa mo sa lolo ko. At sa nanay ko nagdurusa dahil sa mga walang yan mo! Ronald, huwag ka lalaban! Tagalit tayo dito! Bakit mo siya pinabayaan? Bakit hindi mo siya pinigilan? Hindi naman pinalam ni lolo na gagawin niya yun. Kung nalaman ko lang, hindi na sana nangyari to. Dahil wala kang silbi. Ba't ba lahat sinisisi mo sa akin? At sinong gusto mo sisihin ko? Ikaw ang kasama niya sa bahay. Hindi, inay. Ginagawa mo lang dahilan pagkamatay ni lolo. Noon pa man hindi na anak ang tinurin sa akin. Ba't makigalit na galit sa akin? Ano ba kasalanan ko? Dahil ikaw nagpapaalala na nakakasukang nakaraan ko. Ikaw ang bunga ng kawalang hiyang ginawa sa akin. Ikaw ang simbolo ng kaapihan ko. Kaya't hanggat nakikita kita, bumabalik sa aking alaala ang pilit ko na kinakalimutan. Hindi ko rin gusto maging anak niyo ako. Kung alam ko lang na ako makakadagdag sa sakit na nararamdaman niyo. Sana pinigilan ko ng pagsilang ko. Para hindi kayo masaktan. This is my stuff. Everything here is first class. Hoy, ayusin yung mga timbang niyo, ha? Marami tayong darating na customer katulad dito. Yan, boss. Very good. Thank you. After you deliver the stuff tomorrow, I'm gonna give you the whole amount of payment. Then you can give your boys a good time. You bet, Mr. Velasco. I look forward to do more business with you in the future. Ciao. Walang kikilos! Mabalat! Mabalat! Follow me! Yes, sir. Nang sabihin ko, nalilinisin ko sa droga ang Maynila. Katulad na nangyaring raid nung isang gabi. Kasama sila sa listahan ng mga dadamputin. Pati na ang mga protector nila. Kesyo militar o taga-gobyerno. Wala akong pakialam. Mr. Senator, Yes? hindi ho ba kayo natatakot sa maaring ibunga ng gagawin nyo? At sa kaligtasan nyo, pati na ang inyong pamilya? Wala akong dapat katakutan. Ang mga siraulong nagpapatakbo ng sindikato ang dapat matakot sa akin. Ito lang ang masasabi ko sa mga drug pushers na yan. Habang ako ay nanunungkulan, nabibilang na ang maliligayang araw nila. Mr. Senator. Yes? Sino-sino ang mga nasa listahan ng mga dadamputin ninyo? Kabilang ho ba si Drug Lord Don Menardo Ballesteros? Sa ngayon, hindi ko masasagot ang tanong mong yan. Wala pa kaming sapat na ebidensya laban sa kanila. And speaking of Mr. Ballesteros, wala siyang dapat ikabahala kung hindi totoong bintang laban sa kanya. Pero sa oras na mapatunayan namin na siya ay isang drug lord dito sa ating bansa, ipadadakip ko siya at ipapataw ang pinakamabigat na sentensya, kamatayan. Mr. Senator. Yes? Sentensyado ka na!
Alam po, hindi kayo bumabaril na nakatalikod! Talagang hindi! Sino nagutos sa'yo barilin si Senator? Sino? Magsalita ka! Magsalita ka! Wala akong alam! Sa madaling salita, milyon pa rin ang nalugi sa atin. Naitakas ko ang karamihan sa mga droga, Don Minardo. Naitakas? Pero nakakuha pa rin sila ng ebidensya. At nahuli ang mga bobamang tauhan. Subok na natin ang katapatan ng mga tauhan natin. Pitpitin mo man ang mga daliri nila. Hindi magtututuro ang mga yun. Pipit ka lang, bata! Nervyoso ako ngayon. Amo mo lang ang kailangan ko. Baka pati kayo madamay. Warrant of arrest, Don Minardo. Pases mo sa kulungan. Ako na mismo ang nagdala bilang paggalang ko sa iyo. Tenyente, baka nagkakamali ka. Wala akong alam na kaso. Hindi yata ganyan ang tono ng taong inupahan mo para pumatay kay Senador De Vera. Dahil hanggang ngayon, patuloy pa rin siya kumakanta. Hindi kita bibigyan ng dahilan para sa pilitan niyo akong dalhin. Sasama ako, Tenyente. Kahit alam kong harassment na naman itong ginagawa niyo. Yan ang tamang desisyon. Dahil kapag kumilos ka ng masama, kahit na nandito ka sa loob ng pamamahay mo, itutumba ko kayo. Sige! Sige lahat ng mga baral! Legal yan. At lahat ng mga kargada dito. Hayaan mo, isusunod na rin kita. Tara! Tara! Ano ba, attorney? Ano ba klaseng abogado ka? Kung hindi mo rin pala ako kayang ilabas dito, sana kumuha na lang akong ibang abogado. Sayang ang binabayad ko sa'yo. Mabigat ang ibinibintang sa inyo, Don Minardo. Senador ang napatay kaya ayaw kayong payagan mga pagpiyansa. Nag-submit na ako ng motion for reconsideration. Ilang araw mo lang kayo ilalabas ng resolusyon. Wala akong pakialam kung anong ginawa mo. Ang gusto ko malaman, kung kailan ako lalabas dito. Mahirap mga ako, Don Minardo. Pero gagawin ko lahat ng mga kaya ko para makapagpiyansa kayo. Pues gawin mo. Sa isang linggo, darating na dito ang mga katil ko. At kung hindi ako haharap sa kanila, lalabas na hindi ako interesado. Malaking pera ang mawawala sa akin. Pag nangyari yon, dahil sa pagpapabaya mo, ni anino mo, buburahin ko. Guard! Ano atraso ko? Wala naman. Alam mong napatay ko ang lolo mo. Kaya inunahan ko na ang iniisip mo. Sa isang katulad mong marahas, Alam kong bubelta ka. Una-unahan lang yan. Ayop ka talaga, Valentin. Kung akala mo makakatakas ka sa mga kawalang ang ginawa mo, nagkakamali ka. Mapatay mo man ako, isisilang din ang papatay sa'yo.
Anak, patawarin mo ako! Huwag mo akong tawaging anak. Hindi kita ama. Paunin mo to sa impyerno. Huwag! Sinusuka mo na siya, pero hindi ka pa rin makaalis. Wala kasi nung mapatay mo yung tauhan niya sa pasugalan. Naging pag-aari ka na niya. Kagaya ko rin. Sa club, siya na nagmay-ari sa akin. Di ata kaluluwa ko nakasangla na sa kanya. Punong-puno na ako, Ivy. Pati profesyon ko na, sakripisyo ko na. Umalis na rin sa akin ang karamihan sa mga kliyente ko. Dahil sa pagkabit ng pangalan ko sa hayop na matandang yun. May paniniwala ang mga tauhan ni Don Minado. Walang sino mo makakalabas ng buhay sa oras na makapasok ka sa grupo. Sisirain ko paniniwala niyo, Ivy. Basta't makakita ko ng magandang pagkakataon. Masakit na ganti ang gagawin ko sa matandang yun. Huwag na natin pag-usapan yun. Yung pang sarili na lang natin. Ronald, huwag ka nang tumakas. Paliwanag mo na lang sa mga alagad ng batas na pinagtanggol mo lang ang sarili mo. Wala na akong kinikilalang batas. Sila ang dahilan kung bakit nabilanggo ang nanay ko. Alagad ng batas ang pumatay sa lolo't kaibigan ko. Sila ang nagwasak ng buhay ko. Ronald, hindi naman lahat sila masama eh. Meron pa rin ibang pwedeng tumulong sa'yo. Magtiwala ka lang sa kanila. Wala na akong tiwala sa kanila. Sa panahon ngayon, kung gusto mo ng katarungan, batas ng kriminal ang pairalin mo. Paano kung may mangyari sa'yo? Paano naman ako? Tayo. Ronald, mahal kita. Ayoko may masamang mangyari sa'yo. Huwag ka na umalis. Ronald! Hindi ko siya lalaban! Tigil! Ronald! Dito tayo! Sige! Takbo! Para bala ko naman ang humabol sa'yo. Sige! Daputin na yan! Sir, saan niyo siya dadali? Suspect yan sa pagpatay ng pulis! Hindi na! Wala ko siyang kasalanan. Wala ka na maraming habla! Doon na tayo sa pulis dito! Eh di may pag-asa pala makapagpiyansa si Don Minado. Malamang. Natawag nga kami ng judge na humahawak ng kaso eh. Wala naman naging objection yung prosecutor. Basta lang ba, sisiguraduhin kong makakarating siya sa lahat na magiging hearing. 25 years old, has been arrested this morning by policemen headed by a Eddie, babangon na naman ang pangalan mo sa matanda. in connection with the killing of a police sergeant, Valentin Angeles. Sevilla allegedly murdered the sergeant to avenge the death of his grandfather in the hands of Angeles. Sevilla is now detained at the Manila City Jail
awaiting his arraignment and trial. Kilala mo ba siya? Multiple murder ang kinasa nila sa'yo. No bail recommended pa. Ha? Ano ibig mo sabihin? Bigat ng kaso mo, Nald. Eh, hindi nga tayo pwedeng magpiyanse. Pero pinagtanggol ko lang sarili ko. Pero pulis ang napatay mo. Sigurado, ididiin ka nila. Wala akong kasalanan, Eileen. Alam ko, pero huwag kang mawala ng pag-asa. Ang sabi sa opisina ng judge, kung hindi mo raw kayang kumuha ng abogado, korte magbibigay sa'yo. Wala akong tiwala sa mga yan. Baka sila pa nga magdiin sa akin eh. Hindi mangyayari yan, Ronaldo. Dahil may magtatanggol na sa'yo. Sino ka ba? Attorney Russell Miranda. Iyong kababata. At karugtong ng iyong bituka. Russell? Russell? Russell, ikaw nga ba, Russell? Na, Miss ka na namin. Tagal mo na wala. Buti, napadalaw ka. Kailangan talaga ni Ronald ang tulong mo eh. hindi murder ang kaso mo na. Homicide lang. Saan naman kami kukuha ng pambabayad sa'yo, Russell? Hindi ako sumisingil sa kaibigan. Siguro panahon na para ako naman ang gumanti sa lahat ng mga utang na loob ko sa kanya ng mga bata pa kami. Anong gagawin natin? Basta't sabihin mo sa akin lahat na nangyari. Yung totoo, absuelto mo na. Pangako ko sa'yo. Salamat ha. Yes! I agree with what my colleague is saying. But a motive alone cannot, and I repeat, cannot convict an accused person. We have already presented evidence for the defense, and the ballistic report tells us that the bullet came from the victim's gun. Ang galing ni Russell. Ba't ano ba sabi? Narinig mo naman wala ka raw kasalanan. Your Honor, the accused must have wrestled the gun away from the victim. And isn't that precisely what you will do to defend your life, Your Honor? Your Honor, my client here is not known to be a violent person. And there is no existing records to the contrary. I can safely assume that he was unarmed during the time of the incident. In fact, in support of my allegations, I have here incriminating documents that show that these police officers are scalawags, or if I may say, hoodlums in uniform. These documents reveal that they are engaged in all sorts of illegal activities, such as murder, drug pushing, white slavery, and other heinous crimes. Hanip talaga si Russell. Ba't ano sabi? Wala kang kasalanan. Kanina pa yun Aba, heinous crimes, men in uniform. Meaning, wala kang kasalanan. Magbasa-basa ka nga ng book sa laws. Stoy, baka mahuli ka. Your Honor, may I remind my compañero here that assumptions cannot be considered in court. Your Honor, somebody can attest to my statement. That person over there has been a friend of the accused since childhood. Russell, hindi ako pumatay. Huwag mo ako ituturo dyan. Stoy, wala naman sinasabi. Tinuturo ako nito ni Russell. Mabait daw akong tao. Order in the court. Naniwala dyan. Order in the court! Please remind your witness to observe proper decorum in my court, or else I will hold you all in contempt. My apologies, Your Honor. Tumahimik ka, hindi kita tinadamay. Tinuturo mo ako kanina ka pa eh. Kumakulong ako. Aba, mahirap na. Aba, huwag mo ako naturo. Will the accused please come forward?
After considering the evidences presented by the prosecution and the defense, the court finds the herein accused, Ronaldo Sevilla E. Servo, innocent of the crime charged. Wherefore, the accused is hereby acquitted for inefficiency of evidence. The jail warden is hereby ordered to release the person accused immediately. In turn, he is further detained for some other legal cause. So ordered. Honorable Judge Pedro E. Villaflor. Wala kasalanan si Ronald Jans! Jans! Badong! Jans! You went to the right school. Ano ka ba? Panalo na tayo. Ano panalo? Sa pelikula, pag naririnig kong pumupapok yung Diyos, nabibitay yung bite. Acquitted na nga. Acquitted nga, di bitay. Absuelto. Absuelto na tayo. Absuelto na ba? Para sa'yo, Chris. Para sa'yo, Chris. Sayang. Hindi na ulit tayo nagkita. Oh, ba't naman ang lungkot-lungkot mo, Russell? Katotoos lang natin, Madalas pa din pala kayo magkita-kita rito. Kaso hindi na tayo nakumpleto. Ganyan ka rin nung wala ka dito. Marami na palang bago dito sa lugar natin. Marami na rin ako hindi kilala. Yung iba pala patay na. Kung di pa binanggit sa akin ni Badong hindi ko pa malalaman na wala na si Lolo Martin at saka si Chris. Kumusta na nga palang nanay mo? Ayun, nakakulong pa rin. Nagsisisi nga ako sa desisyon ko dati Dahil gusto ko makaipon, nagtrabaho ako. Iniwan ko pag-aaral ko. Kaya hanggang ngayon, gusto ko pa rin umasenso. Ang masama nun, yung pangarap ko para sa nanay ko na makalaya. Hanggang doon na lang. Hanggang pangarap na lang. Huwag ka mag-alala. Tutulungan kita. Para ano pa't naging abogado tong kaibigan mo kung hindi ako makakagawa ng paraan? Aasahan ko yan, pare. Wala nang laman. Ito, pare. Maiba nga pala ako. Kaya niya pa bang gawin yung mga ginagawa natin ng mga bata pa tayo? Alin? Yung namboboso tayo? Hindi ko na kaya sikmurain yun. Ang tanda na ni Aling Kuring, ang dami ng abo. Hindi yon yung Sariles. Oh, kaya pa. Ikaw, kaya mo pa? Bukas. Ayan na! Pwesto! Hoy, Sel! Kanina saya-saya mo. Para kang bata. Ngayon naman, malalim pa sa ilog Pasig ang iniisip mo. Ha? Alam mo, sa totoo lang, inggit na inggit kami ni Badong sa'yo. Dahil ikaw nasa taas na. Pero kami, nandito pa rin. Sanay na sa amoy ng burak. Ikaw lang sa barkada nakatupad ng pangarap, ha?
pa, Nalds. Katulad pa rin ako ng airpot ko nung mga bata pa tayo. Kung saan kabigin ng amo, doon papaling. Ano ibig mong sabihin? Madaling salita. Tuta pa rin. Pero hindi ako titigil. Kahit anong mangyari, kailangan matupad ko ang pangarap ko. Ako may mando. Ako may pera. Kung kailangan mo kami ni Badong, nandito lang kami. Salamat, Nalds. Hindi ka pa rin nagbabago. Ikaw pa rin talaga yung kaibigan ko. Siya nga pala. Asa na nga pala yung records ng nanay mo? Sa kaso niya. Balita ko nasa City Hall. Abay, kailangan kumilos tayo. Ano pang ginagawa natin dito? Baka magkatuluyan pa tayo dito eh. Halika na kayong dalawa! Kakain na! Halika na! Halika na! Kakain na! Ano ba ginagawa niyo? Woo! Kakain na! Pagbihira naman, Naldo! Paano ba naman natin makikita yung record ng nanay mo eh hindi pa tayo pinapanganak? Kaso na yun! Sa basement. Tama. Sa basement. Oh, sa base? Hindi! Ang dami lalo doon! Ayoko na. Ayoko na mag-abogado. Hindi ko kaya ang trabaho nila. Nalds? Solidad Sevilla E. Servo ba ang pangalan ng nanay mo? Oo. Pag-aaralan ko ito mabuti. Pagkatapos mag-a-appeal tayo. Sige. Yeah. Ano masasabi na sa mga bata yun? No comment. Talaga bang droga? Absuelto. Kahit daanin sa legalidad, Don Minardo, kaya kong ilusot ang kaso nyo. Hindi nyo na dapat pinapatay si Pepe. Paano ka nakatiyan? Na ako nga nagutos. Kilala ko kayo. Aminin nyo man o hindi. Alam kong kayong utak sa nangyari. Hindi kita binabayaran para paginalaan ako. Ang asikasuhin mo ay kung paano may dismiss ang kaso. Ngayong wala na ang kanilang nag-iisang testigo. May sinumpaan siyang pahayag. Kahit patay na ang testigo, tuloy pa rin ang kaso nyo. Alam ko. Pero kung patay na ang kaisa-isa na lang testigo, paano pa nila mapapatunayan ang kaso? Ang trabahuin mo ay kung paano mapasinungalingan ang testimonyang sinasabi mo. Tumbasan mo ang ibinabayad ko sa iyo. Sir, hindi ako nagpabaya, sir. Lahat na nga ng paraan ginawa na ng mga tao ko para protektahan sina Senator De Vera at kaisa-isa nating testigo. Eh ang kaso, sir, namatayan ako ng tao eh. Yun nga masama eh. Nalalagasan ka ng mga tao, pero napapatay din yung mga taong inaalagaan nyo. Nakakahiya tayo. Kaya nga, sir, nakikiusap ko sa inyo eh. Paano ko pang maibabangon ang pangalan ko at ang buong team na nagsakripisyo kung tatanggalin niyo rin kami sa kaso? Tiniente, hindi ikaw ang humaharap sa mga nasa taas. Ako! Sir, isang pagkakataon lang hinihingi ko sa inyo, sir. 2 linggo lang. At kapag wala pa rin nangyari, ako na mismo ang magbibitiw sa serbisyo. Our ships from Taiwan will be ready to sail. Anytime. And we're just waiting for confirmation as to where the drugs can be picked up. And we'll expect the goods to be ready 1 week from now.
No need to worry about it. The goods are being prepared for shipment. And my men have started the search for an isolated island where your ship could dock and where we could safely load the shipment. What about my money? 50%, as we have agreed upon, is ready for transport. Who will take care of the necessary arrangements? I will. He's my lawyer. I have already instructed him to prepare all the necessary papers for the transfer. The sooner it could be arranged, the better. So we have a deal. Of course. Well, gentlemen, I propose a toast to this deal. Everyone. Cheers. Cheers. Mahirap yata itong pinagagawa mo sa akin, Russell. Abay, posisyon ko malalagay sa alanganin nito. Kapag pumaltos ang plano mong yan, sasabit ako. Huwag mo na akong paikutin. Alam ko't alam mo na may sabit ka dito sa bangko mo. Anong ibig mo sabihin? Nakalimutan mo na ba? Accountant muna ako bago ako naging abogado. At sa tulong ng mga kaibigan ko dito sa bangko, nabuklad ko ang libro. Nakita ko ang 2 milyong nawawala sa pondo. At iisang tinuturo ng ebidensya ko. Ikaw. Hindi mo kayang patunayan yan. Sa tibay ng ebidensya ko, siguro kulang ang 20 taong isisintensya sa'yo. Pasalamat ka't binibigyan kita ng pagkakataong malusutan yung malaking problema mo. Bukod sa malaking pera makakuha mo, isang bagong buhay naghihintay sa'yo sa Amerika. Pagpirma mo, sibat ka na. Salamat, Aileen. Dinala mo kami ng ulam. Eh, nangangat din na nga yung sikmura ko sa kakaulam ng kangkong eh. Araw-araw lang kangkong. Tignan mo tuloy yung kutis ko. Kulay kangkong na. Kaya bukas sa bukas, gumising ka na maaga. Para maaga tayo pumila dun sa pagkuha ng application sa pabrikang papasukan natin. Para sa susunod, masarap na kinakain natin. Sana naman matanggap kayo. Salamat. Dalds! Russell. Good news! Oh, Sel. Galing ako sa Court of Appeals. Inapil ako ng kaso ng nanay mo. Sa akin na lahat ng ebidensya. Check na makakalaya na siya. Yes! Maraming salamat, Sel. Ang laki ng tinulong mo sa akin. Pangako ko sa'yo yan, di ba? Russell, ka, kain tayo. Russell, kain tayo. Halika. Kain tayo. Ha? Tara. Dito. Sige, salamat. Busog pa ako eh. Dalds, pwede ba tayo mag-usap? Oo. Nakompromiso ako eh. Sumabit yung isang kliyente ko. Kailangan sigasuin ko yung kaso. Ang problema, nakausap ko yung manager ng bangko. May kukunin akong pera. Gusto ng manager ng bangko. Siya mag-asikaso bago siya mga ibang bansa. Kung hindi ako makakarating, baka matagalan bago kumailabas ang pera. Anong gusto mong gawin ko?
Kung pwede sana ikaw nakamuha ng pera. Eh, baka hindi bigay sa akin yun. Tsaka baka maraming pipirmahan doon. Alam mo naman, di ako masyadong marunong bumasa. May usapan na kami nung manager ng bangko. Basta dumating ka doon, ibigay mo lang to. Ayos na yan. Saan ko ba dadalhin yung pera? Sa address na yan. Condo unit siya ng girlfriend ko. Hihintayin niya kayo doon. Kunin mo to. Para saan yan? Mahirap na malaking pera ang kukunin niyo. Saka sagot kita. Huwag ka mag-alala. Bahala ka na dahil saan. Salamat. Hindi ako nagkamali ng nilip. Good morning, sir. Sir? Good morning, sir. Saan ho yung Morning. manager? Doon po. Good morning, sir. Morning. Sir? Yes. Upo ho kayo. Mr. Sevilla, kayo pala. Kanina pa ho kayo hinihintay. Samahan ko na ho kayo. Sir, yeah, okay. nandito na po si Mr. I'll call you Sevilla. again. Okay, thank you. Yes, sir. Maupo kayo. Sino sa inyong dalawa si Mr. Ronaldo Sevilla? Ako, No, sandali lang. Ihanda ko lang ang pera. Mr. Sevilla, pakipirmahan lang ho ito. Oh, wag dyan! Dito! ₱10 po. 10 million. Bilangin nyo. Ibilangin yan? Baka buti tayo siyam-siyam dito, manager. Tangkala na lang. Di yan sa milyon. Sagda ka sa milyon. Bahala kayo. Salamat to. Mag-ingat Salamat, kayo. Thank you. pare, ingatan mo yan. Ano ka ba? Ano ka ba rin? Di mo tinitingnan nilalakaran mo, ah. Ito nga itong hindi tumitingin. Nasa loob na ng ating para pa. Iyabang ka. Pare, Handa ka na. Upanin ka na eh. Talagan! Ano ha? Pare, Tirahin ko yan. pasensya ka na. Tirahin ko yan. Ka na. Tirahin kita. Gusto mo sugurin ko yun eh. Hindi ka na. Nakakapag-init ng laman yun ah. Dan sana hindi mo ako inawat. Kayang-kaya kong papulagtain yun eh. Ba, kaya kong bayaran ng buhay nun. Dami kong pera. Ano mang oras mula ngayon, darating yung dalawang may dala ng pera. Kunin mo. Pag nasa na, tawagan mo agad ako, ha? Saan ba galing ang pera yun? Tsaka ako na lang sasabihin sa'yo.
Basta't pagkatapos natin mag-usap, mag-impake ka na. Yung mga kasya lang sa maleta ang dalhin mo. Tsaka na lang tayo bibili ng mga gamit mo. Yung passport at tsaka yung ticket na sa drawer ng office table ko, baka makalimutan mo. Hihintay ko na lang ang tawag mo. Ha? Okay, bye. Hello? Russell, pumunta ka na ngayon sa bahay. Nasaan ka ba? Nasa Manila lang ho. Ano ba ang problema? Ikaw ang problema. Wag! 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 Patawad mo, Dominado. Dominado. Si Atty. mo may pakalanan lahat. Inipit lang ho niya ako. Oh! Sinira mo ang pagkatiwala ko sa'yo, Russell. At sino may sabi sa'yo na pwede mo akong pagnakawan, ha? Patawarin niyo na ako, Don Minardo. Napilitan lang ako. Tinakot lang ako ng mga kaibigan ko. Kung di ko nabibigay sa kanilang pera, susumbong tayo sa mga pulis. Ulol! Sino lulukoyin mo, ha? Totoo ho ang sinasabi ko. Paano na nalaman ng grupo, ha? Hindi ko alam. Patawarin niyo na ako. Kung gusto niyo ako na mismo mabawi sa pera niyo. Tutin mo! Tuno! Hello? Hello, Russell. Nandito na ang mga kaibigan mo. Dala na nila yung pera. Sanan, hanapin niyo si Ivy. At kung may haharang, sagasaan niyo. Sige! O, ayan, Ivy. Walang labis, walang kulang yan. Ibalik mo na. Ang alin? Ibalik mo na yung kinupit mo. Dahil nakakaya kay Ivy, baka sabihin, porkit nakatira tayo sa Riles, ganyan tayo, magnanakaw? Tsaka ibigin natin si Russell, lolokohin natin. Sobra ka naman magsalita. Sige na, balik mo na. Wala akong ano dyan, oh. Kahit ano dyan, wala akong pera dyan, oh. Kahit ano dyan, meron ako dito 10 piso. Pamasahin natin to. Hati pa nga tayo dito, eh. Gusto mo sa'yo na yung kalahati. Bakit? Yuko. Bakit na naman? Yuko sabi. Oh, ha? Aray! Aray ko! Katarantaduhan eh. Tama, yata leeg ko. Hindi ko naman gagastusin yan eh. Souvenir lang yan eh. Lalaminate ko nga yan eh. Eh, di ba amin na lang yan? Hindi pwede. Tara, alis na kami. Sige, ihatid ko na lang kayo. Salamat ulit, ah. Hindi na ba talaga magbabago ang isip mo, miss? Eh, hindi ko pwedeng bawasan yun, eh. Mauna na kami. Sige. Sige, pakurot na lang. Balbong ka pala. Good afternoon, sir. Good afternoon ka din. O, ba't galit ka? Sayang ang pera, iniiwan mo pa eh. Nan! Si Upa niya na! Yung nakabangka natin sa bangko! Ha! Ba't gusto kong patayin mga tao? Ewan ko. Dahil ba sa perang yan?
Hindi ko alam. Dad! Huwag na kayo! The fire escape! Dito! Lapis! Talon! Talon daw! Hindi mag-arte! Kaya mo yan! Ah! Ano ba hinihintay mo? Talon! Ang taas eh! Tarantado dito! Ayan na! Ha! Mukhang malalim yung kaso niya. Ayon nga sa mga taong nakakita sa putukan dito, yung taong nakatira dyan ay nagngangalang Ivy Ramirez. Na-live-in partner naman ni Russell Miranda. At yun naman ang abogado ng drug lord na si Don Minado. Yung mga bangkay na yan, identified ng mga tao ni Don Minado. Maraming basyo ng balang nakuha rito. Mukhang maraming sumugot. Pero nakatakas yung Ivy Ramirez. At ayon na rin sa mga taong nakakita nito, may kasama yung Ivy Ramirez, isang taong nagngangalang Ronaldo Sevilla. Natatanda mo yung suspect na pinalaya natin? Yung pumatay kay Valentin? Yun ang taong yun. At ang abogado rin niya ay si Russell Miranda. Ang hindi ko lang maintindihan ay kung ano ang koneksyon ni Ronaldo kay Don Minardo. Puro kayo mga bobo! Ang dami-dami nyo! Natakasan kayo ng isang babae! Hindi pa nakuha ang pera! May dalawang lalaking kasama si Ivy naman sa'yo. Ni isa, dalawa o tatlo, wala akong pakialam! Ang sabihin nyo, talagang puro kayo mga bobo! Don Minardo, pwede ko kayo tulungan para mabawi niyo ang pera niyo. Kilala ko yung dalawang taong sinasabi ni Sernan. Sila yung mga taong nanakot sa akin. Kaya napilitan akong kunin yung pera niyo sa bangko. Sino ba yung Don Minardo Ballesteros na yun? Siya ang amo ni Russell. Si Don Minardo? Di ba yun yung drug lord? Anak ng putya oh! Drug lord din nakawan ni Russell? Hindi magnanakaw si Russell! Eh, yun ang narinig ko sinabi ng leader nila eh. Anong mali natin? Kung yung Don Minado na yan ang may interes sa pera. Ha? Ano? Ha? Bakit? Saan kukuha ng malaking halaga si Russell? Mayaman ba siya? Eh, nagre-release din yun eh! Anak ng putya oh! Kaibigan namin siya, tapos papahamak niya kami? Ha? Batukan ko atay mo eh! Kilalang abogado si Russell. Malalaking kliyenteng hawak niya. Si Don Minardo lang. 50,000 ang binabayad buwan-buwan. Hello? Ivy, Russell? Asan ka? Anong nangyari sa'yo? huwag mo akong alalahanin. Makinig ka sa sasabihin ko sa'yo. Dali mo sa akin bukas ang pera. Kanino bang pera ito? Huwag mo nang itanong. Basta dali mo dun sa abandonadong planta ng bakal sa Binangonan bukas. Pakisabi na rin kay Renato tsaka kay Batong na tulungan nila ako. Kapag sumablay ang plano mo, ngayon pa lang, umpisan mo na magdasal. Humingi sa inyong dispensa si Russell. At tulong. Sana wag ninyo siyang biguin. Tulungan niyo siya. Bilang kaibigan. Nasaan siya? Hindi ako nagkamali, Ivy.
Kahit ikamatay mo, gagawa at gagawa ka ng paraan para iligtas si Russell. Saan ang pera ko? Asan si Russell? Ilabas niyo! Russell? Ngayon, akin ang pera ko. Siguro naman wala na kayong masasabi sa akin. Pinagbigyan ko na kayo. Ngayon, sama-sama na kayong ililibing. Sige, kapag ginawa mo yan, wala na makakapagsabi kung nasaan ang pera mo. Anong ibig mo sabihin? Akala ko ba matalino ka? Paano ka nakakasigurong pera laman yan? Noy, kunin mo. Boss! Tunay ito! Takbo! Let's go! My gosh! Mahirap sagupain si Ronaldo. Yan ang taong hindi pinanganak kahapon. Magulang yun. Hindi na dapat magsulubong ang bala natin, Sir Ned. Sa pamumuno mo, ambisyon mo yun, di ba? Yaman din lamang na patay na tong amo mo. Kailangan magtulungan tayo para mabawi natin ang pera. Udas ka talaga, Russell. Dapat pinapatay ka na! Sir Ned, di lalong hindi mo napakinabangan ng pera. Dahil walang makakalapit sa inyo sa kanya kundi ako lang. Ako lang ang nakakaalam ng kahinaan niya at kung saan siya pwedeng sundutin. Basta hating kapatid. Deal. Ang pasig na buhay ito. Malaki na ng palaki ang problema natin. Nalda, ano gagawin natin? Si Russell ang kailangan natin. Siya nagpasok sa atin sa gulong ito. Sa kanya din natin patatapos. Russell! Eh, baka parang tayo rin yan eh. Parang nagtatago na rin yan eh. Hindi siya nagtatago. Libre siya sa kaso. At bukod sa atin, siya lang nakakalam ng totoong nangyari. Eh, pangalan ko na nakabalandra dito sa dyaryo, kaya wala siyang dahilan para magtago. Nakakabahan na ako eh. Ronaldo! Huwag ka na sumugal! Dahil tagilid na ang bangka ang pinakasan mo! Kung ako sa'yo, susuko na ako! Kapag sumuko ako, mawawalan ako ng pagkakataong hirap sa inyo mga taong pinagsamulan ng gulong ito! Hindi ka alagad ng batas, Ronaldo! Kaya ipaubahay mo sa amin ang pagtakip sa tao sinasabi mo! Kaya sumuko ka na! Hindi ako pwede sumuko!
Pasalamat ka, hindi ako nagka-interest sa pera! Sakay na! Ano ba? Bitawan niyo nga ako! Alicia! Ano ba? Kundi dahil sa kabubuhan mo, hindi sana lalaki ng ganito ang problema ko. Huwag na huwag mo ako sisisihin. Alam mo, dapat nga magpasalamat ka. Alam mo ba, kung hindi ako nakipagkasundo kay Don Minado, bangkay ka na ngayon. Kaya lang, imbis na nabawasan, lalo pa nga nadagdagan eh. Hello? Hayop ka, Russell. Pati ako pinaikot mo. Akin ang perang hawak mo. Hindi ko ninakaw yan. Si Don Minardo may interest yan. Maniwala ka sa akin. Paano pa ako maniniwala sa'yo? Sinira mo buhay ko. Higit kanino man. Ikaw ang nakakakilala sa akin, Ronaldo. Matalik tayong magkaibigan. Higit pa sa kapatid ang turing ko sa'yo. At lalong hindi ako nagpapahamak ng kaibigan. Hindi ko na alam kung sino paniniwalaan ko. Magtiwala ka sa akin. Ako na lang ang pag-asa mo para matakasan mong problema mo. Para makatakas ka. Ibalik mo sa akin ang pera. Wala akong interes sa pera mo. Ang gusto ko lang mabalik sa elite at malinis ang pangalan ko. Kapag nasa akin ang pera, tutulungan kita. Ako mismo magpapatunay na wala kang kasalanan. Magkita tayo. Sa lumang planta sa Pasig. Alam mo na yun. Ano eh? Tanga ko talaga sa personal. Ito na pala siya. Okay ka rin, Russell. Pagdating sa kulay ng pera, masaul ka pa sa kalawang. Sinisira kahit anong tibay ng pagkakaibigan. Gusto ko malaman mo na. Huwag ka na magpaliwanag. Sa bala lang tayo mag-usap. Tama na kayong dalawa! Bago kayo magpatayan, ibigay niyo muna sa akin yung pera! Nasa sa ilim! Jo, ilabas yung babae! Bitiwan mo nga ako! Naldo! Naldo! Rinaldo, ito kailangan mo. Naldo, tulungan mo ako! Kim, kunin mo yung pera. Okay, boss! Pakawalan mo. Oh, yan na si Aileen. Yung pera. Wala sa usapan to ah! Naldo! Double cross to!
balakang ko. Saan ka pupunta? Akin ang pera. Tara na! Dali, dali! Tara na! Padang! Sinabi mo nung magkadugtong ang bituka natin. Ngayon pinuputol ko na. Hindi sinasabi yan. Ginagawa. Sige. Lagutin mo na. Padong. Ikaw na bahala sa kanya. Bayaan mo na ako! Pera lang ang kailangan ko!
Russell! Pare! Iwanan mo na ako. Hindi ko pwedeng iwanan. Kaibigan kita. Bayaan mo na ako! Patawarin mo ako. Ito lang naman ang naging dahilan. Ito lang ang naging dahilan. Ayos na, nanay. Ayos na. Para ka na! Iwanan mo na ako. Umalis ka na! Sir, hindi na kailangan, Ronaldo. Alam namin na wala kang kasalanan. Kagabi, may nagpadala sa akin ito. Ang sariling testimonya ni Attorney Russell Miranda ay nagpapatunay na wala kang kasalanan. Ginamit ka lang niya. Hindi ka kasama sa sindikato. Mrs.? Ronaldo? Anak? Inay? Anak? Anak? Oh, anak ko. Nay? Anak? Patawarin mo ako. Hindi niyo na kailangan humingi ng tawad, Inay. Nakakita ko kayo. At tawagin niyo akong anak. Maligaya na ako. Dahil buong buhay ko, yan ang pinapangarap ko. Salamat, anak. Pinapangako ko sa'yo. Ang natitira kong buhay ay sisilbi ko sa'yo, anak. Pupunuan ko ang mga pagkukulang ko. Anak ko. Nay, katulong niyo rin ho ako sa pagbabagong buhay. Kahit na nasa malayo na ako,
magkaibigan pa rin tayong lahat, di ba? Lalong-lalo ka na, Ronaldo. Ikaw lang naman talaga ang tagapagtanggol ko eh. Hayaan mo, Ronaldo. Pag naging abogado na ako, tutulungan ko kayong dalawa ng nanay mo. Maasahan mo yan. Kaibigan mo ako. Pangako yan. Kahit anong mangyari, kailangan matupad ko ang pangarap ko. Ako may mando. Ako may pera. Ronaldo! Oh, nakalabas ka na pala. Pasensya ka na, hindi na ako nakabisita sa'yo. Marami akong inayos eh. Okay lang yun, Nald. Balita ko nga, nakalaya na raw nanay mo eh. Tutuwa nga ako, salamat sa Diyos, wala ka ng problema. Akala ko nga namatay ka eh. Ako mamamatay? Masamang damo to, Nald! Eh kung tulak kaya kita, ha? Ha? Tabi dyan! Tabi! Ikaw tumabi ka dyan!